Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ayan, palakpakan natin ang ating Panginoon sa isa napakamapagpalang umaga. Kung ating pakikinggan mula sa unang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo, punong-puno ng tinatawag na pagpapalakas ng loob galing sa Diyos ang kanyang mga sinabi. Hanggang sa kahinaan natin, hanggang sa pinaliwanag na sa atin ang mga misteryo kung bakit tayo nagkakasakit. Talagang kaninang madaling araw, di na po ako makatulog kasi kadarating ko lang, baka ako'y makatulog, hindi nga ako makapunta rito dahil kadarating ko lamang po. The last time I was here in the Philippines, nung ako'y nagmisa dito, bumalik ako, magmimisa ulit dito. Sabi ko, parang ako'y natulog lamang. Nagpagising ko, nagmimisa na naman dito sa sanktuaryo ni San Vicente de Paul. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng regular mass dito. Hindi ko makakalimutan nung minsang pumunta ako sa Paris, napuntahan ko si Saint Vincent de Paul. Yung kanyang katawan, ako'y lumuhod doon. Tapos sabi ko kay Father Roland, pinuntahan ko sa St. Vincent de Paul, nandoon lang pala ito sa katabi ng Rodobac. Sabi niya, anong sabi? Tulungan daw kita. Tuwan-tuwa naman. Yan, kaya po ako'y nandito. Ito'y talagang ang Diyos ang nag-design para magkasama-sama tayo every third Saturday. Kaya pinipilit ko talaga. Sabi ko pa, nung isang araw, na-stranded ako. Galing po kami ng Vienna, papuntang Rome. Aba, cancel ang flight. Sabi ko, Diyos ko, paano kaya ang misa ko sa St. Vincent? Yung pala, gusto lang ng Diyos ako magpahinga ng isang araw muna sa Rome. Para Friday, kahapon po ako dumating, nandito nga para ibahagi uli sa inyo ang gift na ibinigay ng Diyos, ang gift ng pagpapagaling. Yung sinabi ko kanina, alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Dahil alam na ng Diyos ang ating pangangailangan, ang sinasabi niya, pwede ba, wag na kayong mag-alala. Sasabihin nyo naman, ano ang gagawin namin kung hindi na kami mag-aalala? Paano pa kami magdarasal? Minsan ang mga tao kaya laman nagdadasal pagka nag-aalala. Pagka may sakit, may problema. Mga kapatid, mas mabuti, minsan kung tayo nagdarasal, magpuri na lang tayo sa Diyos at humingi ng tawad. Yun, maganda yun. Pag ako'y nagdarasal ngayon, sabi ko, Diyos ko, magpapasalamat na lang ako kasi tulad yung pagbasa ngayon, talagang sabi ko, tamang-tama ito sa akin. Tamang-tama. I have nothing to boast. Wala tayong dapat ipagmalaki. Pero ang sabi pa dito ay mas matindi. Sabi ni St. Paul, ang sabi niya ay ito, therefore I am content with weakness and insults. Alam nyo, kahit kami pare, iniinsulto rin kami. May isang pare lumapit sa akin. Sabi, Father, fake ka naman. Di naman totoo yung iyong gift na yan. Niloloko mo lang ang mga tao. Would you believe sabihin in front of me? Ako'y nagtatanggal lang ng abito. Alam mo, ang sabi ko sa kanya, kapatid kong pare, ipagdadasal ko na tama ka, na ako'y fake. Kasi pagka ikaw ay mali, baka ikaw sa impyerno pumunta. Alam mo, nag-iba siya ng salita. Sabi niya, ang ibig kong sabihin, gagaling ang tao dahil sa faith. Sabi ko, yun din po ang sinasabi ko sa tao. Mga kapatid, kayo ay gagaling
dahil sa salita ng Diyos. Gagaling tayo hindi dahil sa akin. Kami po instrumento lang, mamamatay din. Sabi ko nga, baka kaya minsan ako hindi na pinagmimisa dahil sabi sa akin, paano kapag mimisahin? Ang daming umaattend, para ang misa mo mas magaling kaysa sa ibang misa. Mali, ang misa pare-pareho lang. Basta kung pupunta tayo dito, tayo magdadasal. So yun na po din ang sinagot na rin ang aking tanong. Sabi ko, Panginoon, bakit ba ako minsan grabing insultuhin? Mabait naman ako. Mabait naman ako. Wala naman akong inaaway. Pero pagka nakatalikod ako, ang dami-daming sinasabi ng tao. Sabi ko, welcome to the Philippines. Pero ang sabi dito ng Diyos ay ito. Through St. Paul. Napakaganda. Ang sabi niya dito kasi, therefore, I might not become too elated. So binigyan siya ng tinatawag na thorn in the flesh was given to me, an angel of Satan, to beat me, to keep me from being too elated. Pagka po tayo'y sumobra ang yabang, baka kung saan tayo pulutin. Kaya minsan, mas mabuti tayo nagkakasakit. Nakakalimutan na natin ang Diyos. Minsan tayo sinusubok. Bakit? Hindi na tayo nagsisimba. Minsan, tayo malulugi sa business. Bakit? Nagmamalaki na tayo sa iba. Nagmamataas na tayo. Ayaw po ng Diyos na tayo ay mawawala sa Kanya. Kaya tayo bibigyan ng tinatawag na thorn of the flesh. Ano ba ang thorn of the flesh? Yung mga pagsubok na minsan hindi natin kakayanin. Pero ano ang sabi naman dito? The Lord, 3 times I begged the Lord about this. That it might leave me, sabi daw ni St. Paul, alisin mo itong sakit kong ito, hindi ko kaya. Alam mo sabi sa akin ng Diyos? My grace is sufficient for you. Ang ganda po nun. Sa Tagalog, ang tao, lahat ng dumarating sa atin, kaya natin. Dahil yung grasya ng Diyos, may kasabihan, ang hindi lamang natin kaya, yung wala pa sa katawan natin. Pag nasa katawan na natin, pag nasa atin, ang kaya na natin lahat. Listen to this. Lahat kaya. Ang hindi lamang natin kaya, yung wala sa atin. So huwag kayong bibigay sa mga pagsubok na dumaan sa akin dahil sa dami ng chismis. Sabi ko, welcome to the Philippines. This is the land of chismosa and chismoso. Ang gagaling manira ng lugar na ito. Ay ganito na tayo. Ano magagawa natin? Masanay na tayo. Pagka hindi ka sanay, ay talagang mauutas ka. Minsan ayaw mo nang kabakita yung ganito. No, ang pinakamaganda rito ay yung grasya ng Diyos is enough. Kaya, kung nagkasakit man tayo, kaya mo yan, kapatid. Ano ang sabi ng Diyos? Na para ikaw gumaling, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Galing po ako ng Malaga, Spain. May nag-imbita, ang pare doon, dati pong nagtatrabaho kay Pope John Paul II for 25 years. Nagmi-healing mass din ako doon, nasa TV. Ngayon, sabi niya sa akin, may gustong kumausap sa iyo isang Pilipino. Bakit? Kasi napagaling. Kaso nung gumaling, ngayon kumalat. Kung sino-sino na naratingan. Yung pala, yung amo nito ay president ng football, yung FIFA, na ngayon ay may skandal. Membro siya doon. Kumain kami sa kanila, napakayaman. Sabi sa akin, Father, kami napakayaman, pero nung ako'y umalis nung isang taon, sinabi ko ito sa Pilipino na kababayan mo, baka hindi na kita abutin.
dahil metastasize na yung cancer mo, tapos hindi ka pa pwedeng uminom ng gamot kasi ikaw ay allergic sa lahat. Ang pinakamahirap pa lang sa magka-cancer, allergy sa chemo, allergy sa lahat. Di naghihintay na lang mamatay. After a year, bumalik. Mas malakas pa sa kanya. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, umatin po ako kay Father Suarez. Patawag mo yung Father Suarez niya, gusto kong makilala. Eh yun, di nagkilala kami. Sabi sa akin, panonoodin kita ng tennis kahit saan. Sabi sa Wimbledon, sa French Open, sa US Open. Tapos sabi, magkakaroon ka pala ng Father Suarez Cup. Ako na ang mag-i-sponsor. Eh, salamat sa Diyos. Ginagamit ng Diyos ang sakit para tayo maging mabuting tao at makatulong sa iba. Mga kapatid, pagka kayo may sakit, isipin nyo, ano kaya ang mission ko? Bakit may mission ang may sakit? Kasi buhay ka pa. Ang may sakit, hindi iisipin mo, ako'y mamamatay na. Kadalasan kasi sa mga may sakit, ang iniisip, mamamatay na ako. Ang iniintindi, yung aking funeral, sino kaya ang pamamanahan ko nito? Tapos na-i-stress na lahat ng mga tao sa bahay. No! Minsan, ang tanungin natin ay ito, binigyan ako ng Diyos ng sakit, ano kaya ang misyon ko? Bakit? Buhay ka pa. Pagka ikay buhay pa, ang iisipin mo, ano ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos? Hindi ka pa niya kinubuhay. Pagka wala ka na, yun na, huwag ka na mag-isip na magagawa mo pa. But while you're here on earth, ang ating laging itatanong, ano kaya ang ipapagawa sa akin ng Diyos? Katulad ng sinabi ko kanina, somehow it is automatic to us. Pag tayo'y lumuhod at nagdasal, sinasabi na natin sa Diyos ang mabuti sa atin. Sinasabi natin sa Diyos ano ang gagawin niya sa atin. Malinaw sa gospel, God knows everything about you. What we will do, in John 3:16, seek ye first the kingdom of God, and everything will be added unto you. I will make an abbreviation to that. Sa Tagalog, unlad, you, unahin, and, natin, el, lagi, A, ang Diyos. Pagka ginawa mo yan, ikaw ay uunlad. It's true. Simula po nung ako'y pumunta na ng Pilipinas, Father Jeff and I, 6-7 years ago, sabi ko, paano ko kaya matutulungan ang mga kababayan ko, puro mahihirap. Kasama na ako. Paano nga tayo hindi maghihirap? Ay pagka nagkasakit, lahat ng naipon mo, ubos. Kaya halos walang gustong magkasakit. Masisisi mo ba ang mga tao umattend ng healing mass? Mayroong pare nga dito sa Spain, kaya ako'y pinapupunta. Alam mo kung bakit? Turuan ko daw silang mag-healing mass. Sabi ko, sana nga maituro ko. So, si Father Jeff, sa Amerika, ako'y napagalang alis, pinabalik ako dito. Dahil marami mga intrigera ng mga Pilipino. Eh di si Father Jeff na nagmisa. Sabi ni Father Jeff, matagal na naman akong nanonood sa iyo kung ano nga ginagawa mo. Ginawa ko rin. Ano nangyari? Maraming gumaling. Halos lahat gumaling din. Purihin natin ang Diyos. So itong pare ngayon sa Spain, pinababalik ako. Sabi niya, mayroon kang misyon. Anong misyon?
turuan mo kaming lahat ditong mag-healing. Ngayon, ito ang sasabihin ko sa inyo kung paano ko itinuturo ang pag-heal. Ito po talaga ang sikreto ko. Pagka po ako'y nagpe-pray over, hindi ko sinasabi sa Diyos ang gagawin niya. Kaya minsan, may nagtanong sa akin, nagalit. Sabi niya sa Amerika ito, Father, 12 hours kaming nag-drive. Makita ka lang. Pero nung ako'y pinray over mo, nakahawak ang ganyan, may nakita ka sa likod, ang sabi mo, anong breakfast natin? Pagkatapos nun, lumipat ka na. Hawak mo pa rin ako, nakatingin ka na naman. Ay, nakakita mo, nakakalaro mo sa tennis. Huy, pagkatapos ng healing, maglalaro tayo ha. Tapos pinabayaan mo na kami. Sabi ko, ma'am, bago po kayo magalit sa akin, pumunta muna kayo ng doktor. Ano bang sakit mo? Mayroon akong cyst. Sabi ko, kapain mo ang cyst mo. Alam mo, nag-iiyak. On the spot, wala na ang cyst. It is a pure sign that I'm just a mere conduit. There is no way I will dictate God what to do. Hindi ko pwedeng sabihin, huy, kaibigan ito ng kaibigan ko, pagalingin mo ito, Lord. Kahit wag na ito. Ito na lang. Kasi tayo mga tao, minsan magpapapray, kailangan may backup. Minsan may, magpapapray over, Father, kaibigan po ako ng kinainan nyo doon. Oh, ano pangalan? Oh, sige. Para bang sa tingin natin ay mas matagal ang datal, mas mabisa. It has nothing to do with it. Sabi ko sa kaibigan kong mga pare, pag ako'y nagpe-pray over, I just let myself be and let God do the rest. I'm just being I'm just being myself. Pure conduit, dinadaluyan lang ako, bahala na. Kaya nga ang sinabi ko, pagka kayo'y gumaling, huwag ka na kayong bumalik sa akin at magpasalamat. Huwag niyo ako bibigyan ng t-shirt na Lacoste. Pagka kayo gumaling, sa Diyos kayo magpasalamat. Pagka naman hindi kayo gumaling, huwag niyo akong sisisihin. Please. It has nothing to do with me. And because of that, walang stress. Alam niyo ba kaya nagiging stress ang tao? Dahil masyadong nagdidikta. Masyadong nagko-control. No, the more we will not be able to experience the power of God so that God will be more glorified. Yun ang sinabi dito sa mga pagbasa. Kaya pag tayo nagdadasal, kabilin-bilinan ng Diyos. Don't worry. Be happy. Okay? Kaya kahit kayo may sakit, don't worry. Be happy. O di ka ma-high blood. Bakit? Dapat natin gawin yun. Yun ang sabi niya eh. Susunod lang naman tayo sa Kanya. Pero pagka tayo ang nagdikta sa Diyos ng gusto nating mangyari, ay talagang mahirap yan. Paano pag hindi na ibigay? Meron akong kaibigan. Nag-birthday siya, 75th anniversary. 30 years ago, hiniwalayan siya ng asawa. Diyos ko po, mahal na mahal niya yung asawa, nagdasal, naglubina, nagluluhod. Ang sabi niya, Panginoon, pabalikin mo po ang asawa ko. Bumalik lang ang asawa ko. Maglilingkod ako sa inyo. Ang asawa ko, hindi ko naaawayin, paglilingkuran ko rin. Hindi sinagot ng Diyos. Hindi bumalik ang asawa. Alam mo ngayon, nung nag-birthday siya ng 70 years, sabi niya, Panginoon, salamat hindi mo pinabalik ang asawa ko at hindi mo tininig ang dasal ko dahil yung pala ang mabuti sa akin.
Ako very successful ngayon at very happy. Yun yung kanyang asawa na hindi siya binalikan. Kawawa ang napuntahan. Miserable ang buhay. Siya ngayon, namamayagpag sa kaligayahan. Gustong bumalik after 30 years. Ang sabi niya, babayaran na lang kita monthly, 20,000. Huwag ka na lang bumalik. It's a true story. Binibigyan niya ngayon ng 20,000 a month. Huwag lang bumalik. Oh, bakit? Kasi sabi niya, ang Diyos pala, minsan hindi ina-answer ang ating prayer because that is best for us. Kaya yun ang sabi. Anong gagawin na lang natin? Just seek ye first the kingdom of God. Kaya yung mga mahihirap, sabi sa akin ng kaibigan ko, huwag mo na lang sabihin mahirap. Englishin mo na lang. Anong English? Yung mga difficult. Yung mga difficult. Kasi daw mga poor, masyadong na-offend. Overused na raw ang salitang poor. Ay wag na raw gamitin. Misuse and abuse ang mga poor, lalo na sa eleksyon. Ay di palitan na ang salitang poor. Sila ay mga difficult. So yung mga difficult, Matthew 6:33, kung gusto nyong umunlad ang inyong buhay, seek ye first the kingdom of God and everything will be given unto you. Amen. Ngayon, magkakaroon tayo ng general healing prayer. Ilagay ninyo ang inyong kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Pikit ninyo ang inyong mga mata at damhin ang presensya ng Diyos. Mapagpalang Ama, padaluyin mo po ang iyong kapangyarihan sa kamay nila mismo upang gumaling sa kanilang karamdaman. Lalo-lalo na yung mga may cancer, nagkikimo, nagdadialysis, mga may kidney problems. Marami dito masakit ang ulo, may migraine. Panginoon, paspasan mo po sila. Malabo ang mata, nalalagas ang buhok, may sinus, may infection, may diabetes, na-stroke, na-paralyze, may sakit sa puso, may asthma, may skin allergy. Lord, basbasan mo po lahat sila ngayon. Masakit ang tiyan, may rayuma, masakit ang likod, batok, may cyst, may thyroid problem, may gout, may ulcer, may UTI. Yung may mga depression, may mga financial problem, pamilyang hindi magkasundo, yung mga hindi makapagpatawad, maraming galit sa puso. Lord, basbasan mo po sila isa-isa ngayong umagang ito. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga humihiling ng panalangin na hindi makarating dito. Dalawin mo rin po sila. Yung pong mga hindi magkaanak, Lord, bless them. Yung mga may epilepsy, laryngitis, rhinitis, tinnitus, vertigo, Lord, bless them. Yung may mga glaucoma, cataract, mga nagpapalpitation ng heart, may large heart enlargement, Lord, bless them one by one. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Kapagpalang Ama, sa umagang ito kami naniniwala na lahat naming hinihiling na makakabuti sa amin ay inyong ipagkakaloob ngayon din.
sapagkat hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin, pwede silang magdasal dito sa harapan, no? Habang naghihiling tayo. So, kung po pwede, no? So, balik na lang muna po sa silya. Dahan-dahan po para walang tumumba. Para walang masaktan. Sabihin pangalan mo. Okay lang. This. Say your name and what just happened. Ako si Antonio Diano. Kanina ay masakit ang aking balikat. Pero nang hawakan ni Father Suarez ay bumuti na. Okay na. Matagal na ito eh. 6 na buwan na ito eh. 6 months, he had a frozen shoulder. Father just touched him. No more na. It's healed. Thank you, Jesus. Amen. Salamat. It's okay. We won't. It's okay. Magandang umaga po. Pakiusap po, yung mga susunod na batch po, bumalik muna kayo sa upuan dahil may tatayo po sa likod ng mga nasa unahan po ngayon na mga catcher. Kung matumba po sila, walang sasalo, bumalik po muna kayo sa upuan nang sa gayon ay may guide kayo ng mga ushers natin. Salamat po. Please po, pakiusap, balik muna kayo sa upuan. Yung nasa second line. Yung nasa second line po. Catchers, ushers, pakiasikaso po ang ating mga kapatid. Ano yun? Pangalan mo, ano nangyari? I am Mrs. Leonie Bosano. I am a retired university professor. Meron po akong insomnia. Nung first time po hinawakan ako ni Father, ay nakatulog po ako ng 7 hours. Kaya po nagpapahawak po ako sa kanya ulit. How long before that did you have that struggle? A long time ago, yeah. 3 years. Yes. Wow, she couldn't sleep for many years. And after Father prayed last time, she had a 7 hours sleep right after Father prayed. First time. Praise the Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Amen. Okay, may testimonial. Say your name and what happened. Ako po si Jaylin Cunanan. So, last month po, May 16, nagpunta po ako dito. Bali, noong May 10 po, nakitaan po ako ng ovarian cyst sa right ovary po. And then, ang sabi po ng doctor, kailangan daw po na operation dahil masyado na daw po malaki. So, kapag ganun po, pwede din daw po masacrifice yung right ovary ko. Dahil masyado pa daw po akong bata, so parang delikado din daw po sa akin. Tapos, yun po, no May 16 po, nagpunta po ako dito. And then, neto pong June 18, nagpa-ultrasound po uli ako. Then, lumabas po sa ultrasound na wala na po yung cyst ko, as in wala na po. So, thank you po talaga kay God and kay Father Suarez and Father Jeff po. Kasi ginawa po ni God na instrument po sila. Thank you po. 1 month lang po. Praise the Lord. Her variances disappeared after our last healing mass here last May. It disappeared when she went to the doctor next time. Praise the Lord. Salamat Panginoon. Amen.